Diyos tayo sa salitang naging tao na nanirahan sa mundo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan." Ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa mula sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu." Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pagsisimula ng taong 2024, sa halos magkakasunod na araw, ay naririnig natin ang pangalan ni Juan Bautista, na si San Juan, na pinupuri ng mga tao para bang iba ang tingin sa kanya, no? Bago pa dumating si Jesus, sikat na si Juan Bautista. Hinahangaan at talagang pinupuntahan din ng napakaraming tao. Saan man siya magpunta, marami po ang naniniwala sa kanya. Pero nang siya po ay tanungin sa kung sino siya, hindi po niya inari o inangkin ang katanyagan, hindi lumaki ang ulo niya. Kundi nanatili siyang mapagpakumbaba, nanatili siya sa kung sino siya ayon sa plano ng Diyos. Ngayon, sa araw na ito, ay nagkita na sila ni Jesus. Nagtagpo na ang kanilang landas. Pero ano ang sinabi ni Juan Bautista? Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin. So, kahit kailan, hindi po nagkaroon ng insecurities si Juan Bautista kay Jesus. Dahil siya mismo nag-acknowledge na itong si Jesus ay higit pa sa kanya. Babalikan ko po yung sinabi ko kanina, no? Pinupuri siya ng tao bilang higit sa alinmang mga propeta. No, inacknowledge din naman po ni Jesus, no, sa ibang ebanghelyo na wala nang hihigit pa kay Juan Bautista. Pero itong si San Juan Bautista, sa ngayon, naririnig natin sa kanya mismong bibig, siya ang dumarating na kasunod ko na higit pa
sa akin na kahit siya hindi karapat-dapat magtanggal man lamang ng sintas ng kanyang panyapak. So ganito ang isang taong walang ka-insecurity sa buhay o sa kanyang pagkatao. Hindi nagiging, kumbaga, yung tingin niya sa tao, tingin niya sa kapwa, hindi threat o hindi hadlang na para bang aagawan siya ng trono, aagawan siya ng kasikatan, aagawan siya ng kung anumang katanyagan. Na magandang mapagnilaya natin ngayon na minsan, imbis na matuwa tayo na mayroong dumarating na mahusay din, na mayroong sumasali, kahit minsan sa organization, no, sa simbahan, kapag may dumarating, o kahit sa aming mga pari, no, ano ba ang nagiging tingin namin kapag may paparating o may papalit sa aming assignment? Natithreaten ba kami? Natatakot ba kami? Sa atin po, no? Sa opisina, sa eskwelahan, kapag mayroon bang mahusay din, natutuwa ka ba? O nagkakaroon ka ng insecurity sa buhay? Na para bang, kaya kahit minsan, wala namang ginagawa masama yung tao, hindi mo makuha-kuhang makipagbati, makipagbatian, makipag-close, kasi pinangunahan ka na baka agawin yung atensyon na nakukuha mo. Kasi ito na eh. Mas bata, mas magaling, mas creative, mas talented. Si San Juan Bautista, alam niyang tapos na siya. Pero yung sa pagtatapos niya, ando din naman yung kumpiyansa niya sa sarili na nagawa niya kung ano ang dapat niyang gawin. Naibigay niya kung ano ang hinihingi na dapat niyang ibigay na bahagi ng kanyang misyon. Minsan o kadalasan sa isang organisasyon, isa ito sa pinagmumulan ng kaguluhan. Pinagmumulan ng hindi magandang ugnayan o paglilingkod. Yung kapag sa loob mo, nagtatago ka ng iyong nararamdaman na ang tingin mo dun sa iba ay mas magaling siya at hindi mo matanggap yun. Mahalaga po na mayroong acceptance. Yung okay na ako, tapos na ako, sila naman. Bigyan ng pagkakataon, bagaman maganda yung naging paglilingkod mo, naging maganda yung ideas mo, pero be open dito sa dumarating at kailangan mong mag-back out o umatras ng konti para sila naman makabuelo. Para sila naman ang makapagbigay ng bagong mga suhestyon o ideas. Suriin natin, tingnan natin kung natatakot ba tayo na may darating na bago? Natatakot ba tayo na minsan yung paniniwala natin na tayo yung pag-asa, tayo yung babago, tayo yung magaling, at para bang natatakot ka na paano na pag wala ka? Paano na pag wala na ako? Anong mangyayari? Pag may ganun kang pag-iisip, medyo gumising-gising ka ng konti. Kaya nga maganda, nagmumula sa iyo eh. Minsan sa organisasyon natin, parang habang buhay na tayo. Habang buhay na tayong coordinator, habang buhay na tayo na lang hawak, ayaw nating ipasa, ayaw natin mag-train. Kaya kapag nawala ka, talagang malaking adjustment kasi nga malaki yung aaralin pa lang. Pero kung inihanda mo, naghahanda ka para sa isang darating, magiging panatag ang iyong kalooban. At mas magiging masaya ka din. Masaya ka na mayroong kang kahalili, masaya ka na mayroong magpapatuloy ng gawain natin sa simbahan. Amen?